So, postmodern epistemology. Ano ba ito? What kind of animal is this? Anybody knows kung ano ang epistemology? Yan ba, na-encounter nyo na ba yan? Yung word na yan? Ha? Epistemology. What is epistemology? Any brave attempt para manghula? Okay. Wala talaga kahit hula. Walang magtatry na hulaan. O, sige na nga. Sabihin nyo nga, siret. Okay. Talaga? As in, talaga hindi nyo pa na-encounter to sa school? Epistemology. Etymology. Etymology has to do with the origin and use of a certain word. Well, epistemology ay may kinalaman sa truth in a sense that can we know the truth and how do we know the truth? Okay, na epistemology. Pag sinabi natin epistemology, we're referring to paano ba natin nalalaman ng mga bagay-bagay? Meron bang katotohanan? Pwede ba natin malaman yon? At kung sakaling pwede natin malaman, how do we know kung ano ba talaga ang katotohanan? So this is very important sa theology. Right now, itong intro to theology is prolegomena, di ba? Kaya pinag-usapan natin last time, di ba? Ito yung parang intro, big sabihin, we're talking about paano ginagawa ang theology, ano ba yung proseso niya, ano ba yung tamang paraan niyan. And last Tuesday, we talked about yung tamang way, which is yung exegesis, di ba? Tapos we go to systematic theology bago natin i-apply. So ngayon, ang ating pag-uusapan, may kinalaman dito sa postmodern epistemology. In other words, how do we come to the knowledge of truth, if ever there's such a thing as truth, from a postmodern perspective. Now, susunod na session natin has to do with Christian epistemology. How do we as Christians, really know the truth? So ngayon, pag-usapan muna natin yung how some people sa panahon natin ngayon, or most people rather, karamihan sa mga tao na encounter natin, paano ba sila, how do they arrive at the truth? Or sabihin natin na naniniwala ba sila sa truth? Meron mang truth para sa mga tao na nakakapanayam natin ngayon. Yung mga nakakausap natin sa normal nating buhay. Naniniwala ba sila doon sa idea o konsepto ng katotohanan? So we start first more on the negative side, yung bang parang survey muna natin kung anong paniniwala ng mga tao. At pag sinabi natin postmodern, may kinalaman yan as you will begin to see sa panahon natin ngayon. Yun actually yung tawag sa panahon natin ngayon. Postmodern. Which means tapos na tayo dun sa modern. Kaya ka tinawag na postmodern. No? And we'll see more of that as we discuss. Okay, so understanding our changing culture. Now, we live in this time, siyempre, okay? At desire nating lahat na sana may share natin ang faith natin sa ibang tao, makakilala mga tao sa Panginoon. But we're dealing with a different time period ngayon as opposed to maybe panahon ng mga magulang natin o mga lolo natin. Okay? Our time today is different. Iba na yung paraan ng pagpuproseso ng mga tao sa kanilang isipan kung ano yung mga bagay-bagay na dapat paniwalaan o kailangan mo paniwalaan. Okay? So, hindi na natin pwede i-approach ang mga, lalo na yung gawain natin sa Panginoon, yung pagpapahayag ng Ebanghelyo, hindi na natin pwede i-approach na parang as if walang nagbago sa pag-iisip ng mga tao. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-approach yung, halimbawa, yung task ng pag-share ng gospel. As if parang ganun lang kasimple yun. Alam mo, sabi sa Bible, ganito. Hindi na ganun kasimple yan. Okay? Maaring nung mga unang panahon, sabihin natin, kahit mga, siguro pre-war, bago nagkagera, mga irang ganon. Maybe you can even say that, pwede ka lumapit sa tao, sabi mo, sabi sa Bible, ganito eh. Pero as you begin to see, yung mundo natin ngayon, iba na. In fact, pag sinabi mong ganon yun, baka sabihin nila, napaka-old-fashioned mo naman. In fact, if you look around you, and you read, di ba, pag napag-uusapan, anything na parang medyo may kinalaman kay Lord, tapos parang mga tao nagko-quote ng Bible, agad magre-respond agad, siguro media o sino, sasabihin agad nila, napaka-luma na mga yan. Napaka-outdated na mga pananaw yan. Na siguro, iba sa atin dito, baka di tayo aware na nagbabago na yung mundo natin. Baka kasi siguro, lalo-lalo na pag medyo sanay ka sa Christian lingo, yung usapang Kristiyano, parang ina-assume natin lagi yan. Diba? The Bible says. O kaya, si God kasi, ganyan-ganyan. But if you don't take note of what is going on around you, madaling maging irrelevant at ineffective.
So, magtataka ka bakit napakahirap sharean yung mga tao, mga kaibigan mo. Bakit minsan may mga tao na pag sinishare mo, oo sila ng oo, pero ayaw naman nila mag-commit. Ayaw naman nila tanggapin si Kristo sa buhay nila. Okay? Kasi merong nangyari na sa mindset ng mga tao eh. Meron ng pagbabago sa pananaw ng mga tao. And you'll understand more of that in this class. Okay. Ano ba yung epistemology? Well, I already told you, epistemology has to do with katotohanan o truth in a sense na meron bang truth? Kanya-kanya ba tayong truth? Okay? Ang truth ba yung anong gusto mong truth? Depende. Okay? Para sa akin, totoo ito, wala kayong pakialam. Yun ba yung ibig sabihin ng truth? Okay? Or ano ba ibig sabihin talaga ng truth? So, yan ang epistemology. Webster Dictionary defines it this way, you know? The theory or science of the method or grounds of knowledge. The theory or science of the method. In other words, how do we come up with the truth? Yun yung tinatawag na science of the method or grounds of knowledge. Yung theory naman, may kinalaman sa truth ba yan? No? May truth pa o wala? Okay? So, halimbawa, pag share ka sa friend mo, sabihin sa'yo ng friend mo, kayo yan. Di ba? Kayo, yun ang paniniwala nyo eh. Respetuhin nyo kami. Kanya-kanya lang naman yan eh. Paano yung ibang mga tao naman? Sabihin nila ganun, di ba? Paano yung mga hindi naman nakabasa ng Bible? Oo. So they come up with these kinds of thinking kasi it has to do with epistemology. Okay? Another definition by Paul Feinberg. The branch of philosophy that is concerned with the theory of knowledge. So yun nga, may truth ba o wala? It is an inquiry into the nature and source of knowledge, the bounds of knowledge and the justification of claims to knowledge. So in other words, lahat may kinalaman sa knowledge o lahat may kinalaman sa, what do you call this, yung parang, sino ka ba o ba't mo sinasabi sa akin na kailangan paniwalaan ko yung sinasabi mo? What gives you the right para kumbinsin ako ng ganyan? What if ayoko? Di ba? 1 plus 1. 2. Hindi, gusto ko 3 eh. Oh, pakialam mo. So is there such a thing? Maaari ba natin i-argue yun? Okay? So sa panahon natin ngayon, may mga pagbabago na. So let me talk to you about, some terms na maybe ngayon nyo lang narinig o ngayon nyo lang mababasa sa notes nyo. Okay, some key terms. First of all, ay yung relativism. Relativism. Ano yun? The belief that all truth is relative, being determined by some group. Ang relativism, ibig sabihin yung pananaw tungkol sa katotohanan na kung saan sinasabi ng mga tao na naniniwala sa ganito, na ang katotohanan ay depende kung sinong grupo ang pinag-uusapan natin. So since mga Kristiyano kayo, totoo sa inyo yan. Sa amin, doon sa kabila, dahil kami mga Buddhist kami, hindi totoo yan. So, kanya-kanya tayong mga paniniwala dyan. So, ang tawag dyan, relativism. Okay? So, halimbawa, sa Middle East, pag nahuli ang isang bata na nagnanakaw, puputulan siya ng kamay. So, tayo rito, parang, medyo, tayo ron, react tayo ron, di ba? Parang, wow, sama naman yan, di ba? Sabihin nila, sa inyo, masama, sa amin, hindi. Sa amin, okay lang yun. Putulan ng kamay. No? So, yung relativism, parang filosofiya yan, o paniniwala, na ang truth, depende sinong grupo yung nagsasabi. Okay? Relativism. Pangalawa, ay tinatawag na subjectivism. Parang parehas yan, pero magkaiba yan. Subjectivism is the belief that truth is subjective, being defined by the perspective of the individual. Ibig sabihin, na nagdi-decide, ikaw. Naintindihan niyo? Pag sinabi natin subjectivism, yan yung filosofiya o pananaw sa buhay kung saan naniniwala ka na ikaw o kanya-kanyang tayo ng paniniwala. Yan ibig sabihin ng subjectivism. Ano kakaibahan niya sa relativism? Yung relativism, grupo. Subjectivism, yung paniniwala, kanya-kanya tayo. So, halimbawa, kung ang lipunan na kinagagalawan ko, naniniwala na for example, masama yung homosexuality, sa tingin ko, hindi. Bakit? Ako yun eh. Yun ang subjectivism. Okay? So, ang relativism, buong grupo kayo, buong society,
buong whatever, di ba? O yan. So, halimbawa, pwede sabihin ng mga taga-UP. Pag galing ka ng UP, di ba? Ano, sasabihin mo, ano ba yun? Matatalino, magaganda, mga pogi. Okay? Sasabihin ng mga taga-Ateneo, yan ang tingin nyo. Kami yun. Okay? So, yun ang relativism. Okay? Subjectivism is individual naman. Okay, another term. Skepticism. Okay? Minsan tawag dito, agnosticism. A-G-N-O-S-T-I-C-I-S-M. Agnosticism. Skepticism is the belief that truth cannot be known. Narinig niyo ba yung spelling? Okay? Agnosticism. Okay? So, agnosticism. Alright. Yun yung pananaw na skepticism din. Pareho lang yan. So, basically, ito yung paniniwala o filosofiya. Ito mga pinag-uusapan natin, mga pananaw to, mga filosofiya ng mga tao. Ha? Na kung gusto nyo medyo maging parang strong arrival kayo, malakas ang dating. Di ba? Pag may friend ka na ganito sa'yo mo, alam mo, skepticism yan. Di ba? Wow! Di ba? Saka agnosticism yan. Wow! Di ba? Okay. Kayabangan yan, tawag siya. So, the belief that truth cannot be known with certainty. So, yung skepticism, yun yung paniniwala na, okay, siguro merong katotohanan, pero wala naman talaga makakasigurado kung ano yun. Okay? Skepticism. In other words, maaaring tama yung sinasabi nyo, pero hindi naman kayo sigurado kasi paano naman yung iba. Yan. So, skepticism. Another term na gusto kong maunawaan nyo is perspectivism. Wow. Perspectivism. The belief that truth is found in the combined perspectives of many people. Actually, ang mas tawag dyan talaga dyan, pluralism. Yun ang tawag dyan. Pluralism. Okay? Ibig sabihin ito, so yung skepticism, parang hindi natin malaman kung ano sigurado. Ang perspectivism o pluralism, kunin na natin lahat yan. Lahat yan tama. Lahat yan, kumbaga, may tutulong yan. Okay? So, pluralism. In other words, may mga tao sabihin nila, well, ako, Christian ako, pero actually, Buddhist din kami sa family namin. And minsan, naniniwala ako sa Scientology. Depende. Pero yung friends ko, pag inimbitahan ako sa iglesia, okay lang ako. Ngayon, pag yung isang kamag-anak namin, Mormon, sama rin ako doon. So, pluralism. Kasi, okay lang naman lahat yan, di ba? Lahat naman yan tukol kay Lord, eh. Lahat yan tukol kay God. Which is interesting. Kasi mismo, mga Kristiyano mismo nagsasalita nito, eh. Mismo mga Kristiyano nagsasalita nito. Pag meron silang kamag-anak, halimbawa na iba yung relihiyon, sasabihin nila, ganun yung tita ko, pero okay lang naman, tukol naman kay God yan, eh. Di ba? Parang Chris Aquino. Tawag dyan Chris Aquino philosophy. Okay? Si Chris Aquino, di ba, parang, nung in-interview siya, narinig ko yun, sabi ni Chris Aquino, kasi pinag-uusapan siya ni pipili mo, pangasawa mo. Sabi nila, basta kailangan, pagdating sa religion, magkaisa kayo. So may nagtanong, ano yung mo sabihin, pareho kayo ng relihiyon? Hindi, basta pareho tukol kay God. Di ba? So kung siya, Catholic siya, o born again, okay lang. Di ba? Tapos nagtanong yata si Senator, ano ba to? Escudero? So sabi niya, paano kung Scientology? Ay, huwag naman. Sabi ni Chris Aquino, ayoko naman, no? Parang si Tom Cruise. Si Tom Cruise, Scientology, okay? Ewan ko sa inyo, if you have adopted this kind of view, if you have, I want you to know na this is the kind of view na maririnig mo sa mga tao ngayon. And actually, that's called postmodernism. Okay? Yung pananaw na parang, okay lang, sige, pare-pareho naman lahat yan. Huwag natin i-reject kahit ano dyan. May tama rin dyan. May tama sa iglesia. May tama sa ganito. Okay. Sama-sama na natin. Combine na natin para sigurado. Okay? Parang isang bahay na napuntahan ko. Lahat ng statua nandun. Buddha, pati yung palakang may pera sa bibig. Lahat kasama. Okay? Tapos yung gumagano-ganon. Pati lahat. Santo Niño, Santa Cruz, lahat. Di ba? Pag tinanong mo bakit, sabihin niya, buti na sigurado, di ba? Lahat yan, di ba? Pag-pray mo na lahat yan, di ba? Okay. Another paniniwala is pragmatism. Ayan, pragmatism. Ano ibig sabihin ng pragmatism? The belief that truth is ultimately defined by that which works to accomplish the best outcome. Sa madaling salita, the end justifies the means.
So, parang ganito yung sinasabi minsan ng mga tao. Bakit ganyan ang paniniwala mo? Okay lang, happy ako eh. Masaya ako dito eh. Ba't ka born again? Gusto ko eh, masaya eh. Talaga? Yun ang dahilan mo? Oo. Ang tawag dyan, pragmatism. Ibig sabihin, naniniwala ka sa isang bagay kasi somehow nakakatulong sa'yo. Regardless kung totoo yun o hindi totoo yun. No? So, pag sinabi mo sa isang tao, bakit ikaw, ano ka? Buddhist ka? Okay, nag-work sa business namin yun. Pragmatism. Even people who say na, ako di ako niniwala kay God eh. Bakit ganon? Mas okay, mas at peace ako eh. Kasi pag naniniwala ka kay God, magulo eh. So, pragmatism pa rin yun. In other words, kung ano man yung pinaniniwalaan mo, kaya mo pinaniniwalaan yun, kasi it works for you. Naintindihan niyo ba yung pragmatism? As a philosophy? So, lahat ito, mga philosophy ito. Susunod, objectivism. Objectivism is the belief that truth is an objective reality that exists, dapat may S yan, that exists whether someone believes it or not. So, ibig sabihin ng objectivism, or sometimes called absolutism, ang ibig sabihin ng philosophy na yan is, merong truth, regardless kung naniniwala ka, agree ka, ayaw mo, nire-reject mo, truth pa rin yun. Okay? So, pag sinabi natin, 1 plus 1 equals 2. Ayokong 2. Bahala ka sa buhay mo. 2 pa rin yun. So, yun tinatawag na objectivism or absolutism. Merong mga bagay na totoo. At may mga bagay na mali. So, pag sinabi mong mali bang pumatay ng tao? Okay? Of course, medyo generic ng konti yung tanong ko na yun, no? Kasi depende kung nasa gera ka, di ba? So, assume lang natin yung pumatay ng murderous way, okay? Mali ba yun? Hindi mo pwede sabihin, well, depende sa kultura. Depende sa kultura. Mali ba yun o mali? O, tama yun, okay? So, this is objectivism. And as we shall see in the next session, okay, session 5, Christians believe in objectivism. Yes po. Well, subjectivism is, naniniwala ako sa isang bagay kasi gusto ko. Regardless kung actually totoo ba yun. Subjectivism, ibig sabihin, wala kinalaman yung truth ng aking pinaniniwala kung ito ba ay true o hindi. Basta naniniwala ako doon. Yun ang subjectivism. Objectivism, whether naniniwala ako o hindi, nag-i-exist yung truth na yun outside of myself. Naintindihan mo? I can reject it, or I can believe in it, pero it doesn't affect the truth itself. The truth is, truth pa rin. So, for example, sa objectivist point of view, God God exists. Now, kung objectivist ako, sasabihin ko, maniwala ka man o hindi, God still exists. Okay? Kasi yung statement na yon is a truth statement na hindi nakadepende sa pananaw mo o ng society or anybody para maging totoo. Because it is actually true by the nature of the case. In other words, because of reality. Naintindihan niyo ba yun? Yeah. Yeah, okay. So, in other words, how do we come to that point of view? Yun ang tanong natin, di ba? So, that's why later on, pag-uusapan natin yun. Kaya sabi ko lang sa inyo yung mga iba't ibang philosophy ng mga tao. Iba-iba klase yung pananaw. Yes. Sorry. Oh, at least yung totoong Kristiyano, ha? Aha, okay. Primary. Not the only, but primary, yeah. Objectivism? Yeah. Well, it could be na parang science. Naniniwala sila na truth yun because science says so. Objective yun. Some philosophers might argue reason could be also another, logic kasi meron siya tinatawag na non sequitur, di ba? Premise 1, premise 2, conclusion, di ba? Basic logic, yeah? Kaya mag-microphone kayo kasi nire-record tayo, no? Hindi maririnig yung magagandang boses nyo, eh.
Oh. Ayun po, hello. Yung sa sinasabi po ni Swanee, saka po ni Tita, yung parang based on the subjectivism po, it's based on the established truth nila. Regardless kung paano na-prove yung truth na yun. Yun po. Relativism. Relativism. Hindi subjectivism. Ah, Pag grupo, relativism. Pag tao, subjectivism. In other words, bawa ikaw lang naniniwala ka doon kasi gusto mo, subjectivism. Pero pag sinabi mong grupo tayo, bawa scientific community, relativism. ang relativism po saka objectivism, somehow ba ano sila? Magkaiba yan. Kasi yung objectivism, yan yung philosophy na naniniwala na yung truth exists outside of individuals or groups. In other words, yun yung philosophy na naniniwala na truth yun kasi truth yun. Regardless kung agree ka doon o hindi ka agree. Samantalang yung subjectivism na naniniwala, truth yun kasi gusto namin. Gusto ko kasi. Para sa akin, truth yun eh. I really don't care kung hindi truth yun sa'yo. Naintindihan mo? Ang objectivism po based on logic ba ang ano nila, ang nagiging proof nila ng truth? Na posible na objectivism ay pinangahawakan ng isang scientific group or group of philosophers. Pero hindi yon relativism per se. Kasi yung ina-argue nila na yung sinasabi nila is objectively true kahit hindi pa sila nagsabi nun. So tawag doon objectivism. Now as to whether tama ba sila o hindi, that's another story. Epistemology yan eh. Okay. Field yan eh. No? Pero ito sabi ko lang sa iyo yung approach, yung pananaw. Now as to whether tama sila o hindi, that remains to be seen. Kaya nga epistemology yan kasi itetest mo lahat yan eh. Titingnan mo kung may sense ba yan. So pag sinabi ng isang tao, for example, ba't yan ang nilalagay mo, ba't yan ang iniinom mong gamot? Eh kasi, dati ininom ko yan, gumaling ako eh. Ang tawag doon, pragmatism. Di ba? Pero pag sinabi naman ng doktor, well, kaya ka gumaling kasi may ingredient na ganito yan. Whether naniniwala ka pa doon sa sinabi ng lolo mo o hindi, may ingredient niya na ganito eh. Kaya ka gumaling eh. Objectivism. Okay? Naintindihan niyo ba yun? So ito we're not talking about whether tama ba yung isa o mali yung isa. We're just saying na ito yung mga approaches sa epistemology. Ito yung mga parang ways of defending, ito yung paniniwala ko, ito yung knowledge ko, ito yung truth ko. I want you to know this kasi one way or the other, nag-fall siguro kayo rito, isa rito eh, di ba? In fact, pati mga kaibigan natin, if we think about it, which best describes our culture today? Sa tingin nyo? Pag tinignan natin yung paligid natin, generally speaking, mga kaibigan natin, mga kausap natin, lalo na mga hindi Kristiyano, which one do you think is the dominant view? Subjectivism, you think? May marami kakilalang subjectivism ang kanilang point of view? Okay? Relativism, karamihan? Okay, marami? What about pragmatism? Marami rin, pragmatism, di ba? Di ba? Bakit kaya ng paniniwala mo? Kasi nag-work naman eh. All of the above. Perhaps all of the above. Pero I would say, personally, konti lang talaga yung objectivism. Okay? Karamihan sa mga tao ngayon really actually believes in all the 1 to 5, pero bihira yung number 6. Okay? Even yung mga philosophers ngayon, who will probably argue based on logic, they would say, well, this is my opinion. Sabihin nila gano'n. Pag sinabi nila, this is my opinion, ibig nila sabihin, baka disagree ka kasi okay lang. Amen? O kaya parang sabihin ng mga tao, walang basagan ng trip. Alam mo yun? Pag sinabi, walang basagan ng trip. Ibig sabihin, kung yan ang paniniwala mo, okay lang, bahala ka sa buhay mo. Ikaw yan eh. Di ba? Kanya-kanya tayo eh. Di ba? So whenever you say things like that, you are revealing your epistemology. Naintindihan mo? Pag nagsasalita ka ng ganyan, okay, pag sinabi mo sa kaibigan mo, sige, okay lang, ako born again, ikaw Catholic, basta kay God naman yan eh. Without really knowing it, you are making a statement about epistemology. Diba? Basically, sinasabi mo na, kanya-kanya lang yan. We'll never really know sino tama sa atin. Saan tawag doon? Skepticism. Okay, pag sinabi sa tao, ako, lahat yan, okay sa akin yan. Pag in-invite mo siya sa church, sige, pupunta ako, basta tukol kay God yan. Minsan ka, pumunta sa amin yung Mormon, tinatanggap ko rin eh. Okay, minsan pumunta sa amin yung iglesia ni Batman, okay rin sa akin yun, di ba?
Ano tawag doon? Perspectivism or pluralism. Okay? Yan. So, I hope you understand that, okay? Now, the question is, which is true? Which is true? Now, if we answer it immediately, sabihin natin, well, para sa akin, objectivism, then, hindi pa tayo nag-iisip masyado ito. We need to think. Kasi, merong ding tawag dito, may mga bagay rin tayo na pinaniniwalaan na maybe we need to test. Baka naman, it's more parang relativism. Okay? Parang sinasabi natin, kami ganito kami. Baka kayo lang yan. Hindi naman talaga nakabase yan sa katotohanan. In fact, a lot of Christians suffer from this. Lalo na pag medyo bias ka ng konti. Di ba? Kunyari, naniwala ka na ang praise and worship o ang practice sa church ng praise and worship masaya. Yun ang tatalunan. So you go to another church na tahimik sila mag-worship. Di ba? Sabi mo ngayon, alam mo, dead kayo mag-worship. Bakit? Kasi sa amin hindi ganyan eh. Sa amin, mas masaya eh. Para sa amin, mas maganda yung worship na ganito. Ayan. Anong basihan mo doon? Mas masaya eh. Sa inyo, boring eh. What are you doing? You're revealing your epistemology. Okay? You are making a statement na di mo masyado pinag-iisipan. I'm not saying na masama yung mag-worship ng masaya versus, yung worship na tahimik, solemn, mali. I'm not saying that. All I'm saying is, minsan di mo alam, you're making an epistemological statement. Okay? Now, punta na tayo sa modernism, postmodernism, because this is where we are right now. Ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon eh, postmodernism. Okay, let's read this, okay? Who's the microphone ba? Okay? Sige nga, si Gillian. Gillian, bakibasa mo yung statement niya, Christian Theology Today. Christians Today. Christians today cannot work with the same assumptions that we did just 20 years ago. At that time, people would join you in your search for absolute truth. It is different now. Today, before we begin to lead people to the truth of Jesus Christ, we may have to lead them to the truth of truth. Common ground must be created before the gospel can be proclaimed. All right. Common ground. Now, why are we saying this? Ito quotation kasi ito. Pero why are we saying this? Years ago, nagturo ako dito, apologetics years ago. In fact, hindi ko na maalala kung kailan. Some people were attending. I'm sure my wife attended that. No? Na ang first, pag nag-apologetics ka, ang first na mo is not to argue about Jesus Christ. But really to talk about the idea na is there such a thing as truth? Naalala niyo ba yun? Matingkab na? Okay. Is there such a thing as truth? Kasi yun ang unang line of argument sa apologetics eh. Kasi reason is sa panahon natin ngayon. Sa panahon kasi natin ngayon, they doubt whether meron bang truth. So pag nagpunta ka nga sinabi mo sa isang tao, alam mo, sabi sa Bible, John 3:16, you're assuming too much. Ina-assume mo na first of all naniniwala sila sa Bible. At ina-assume mo na naniniwala sila na there's such a thing as truth. Tahimik lang sila, hindi sila nagsasalita, pero actually, from the very beginning, kaya ako di ako masyado agree sa tumatayo sa bus. It does more harm yung sa bus sa kalye. It harms the Christian faith, the Christian cause. Kasi alam mo yun, may tinatawag kasi na ano yung pag ini-injectionan ka para magkasakit? Para wag ka magkasakit? Vaccination, di ba? Ano tawag doon sa ganun? Inoculation. Immunization. All right. What is the idea of immunization? Basically, immunization is, meron nilalagay sa'yo na parang bacteria or something na patay na so that magre-react yung body mo. Okay? Para sa ganun, next time na magkaroon ka ng ganung klase sa katawan mo, meron agad antibodies. Am I correct? Ganun ba yun? Alright. You know what is happening sa mamagitan ng mga bus and people are becoming immunized. That's sa Christian message natin. Because as people talk without engaging in any kind of meaningful conversation, yung mga tao begin to come up with arguments. Dahil hindi ka naman nakikinig sa kanila, ikaw yung nagsasalita sa bus, di ba? So habang nakikinig sila, they begin to formulate strong arguments against what you're saying. So lalo ngayon nagiging parang strong yung kanilang pananaw na yung sinasabi mo, hindi nila paniniwalaan. So that when a person na legitimately naman talaga ready makipag-usap, hindi na maka-first base. Kasi na-immunize na eh.
Okay? Naiintindihan mo yun? O kaya yung parang umating ka sa church, tapos marami ka nakikitang hipokrito. And then you begin, lalo na pag matagal ka sa church, katulad nila, sino to? Si Katy Perry, okay? Matagal ka sa church, marami ka nakita, at marami ka nakitang plastic. Tapos marami ka narinig ng language. So sanay ka, born again, accept Jesus, ganyan-ganyan. After a while, mapupuno ka na ng skepticism kasi dahil mo nakikitang mali. Di ba? So aalis ka sa church. Pag alis mo ngayon sa church, dala-dala mo ngayon yung awareness mo o yung knowledge mo about the Christian language. So ngayon, pahirapan ngayon. If somebody were to share the Christian faith to Katy Perry, mahirapan na. Alam niya na yung language eh. So pag sinabi mo kay Katy Perry, alam mo, you should receive Christ. Ah, talaga? Sabi ni Katy Perry, ginawa ko na yan eh. So ano sasabihin mo susunod? Di ba? Okay, so sa madaling salita, this is where we live in right now. Hindi ka pwede basta-basta magsabak kay pag-usap sa tao at sabihin mo, sabi sa John 3:16, ganito. Because you're assuming na naniniwala siya sa John 3:16. Okay. Okay, let's read this from Alistair McGrath. Sige, Jepoy. Microphone? Apologetically, the question which arises in the postmodern context is the following. How can Christianity's claims to truth be taken seriously when there are so many rival alternatives and when truth itself has become a devalued notion? No one can lay claim to possession of truth. It is all a question of perspective. The conclusion of this line of thought is as simple as it is devastating. The truth is that there is no truth. Wow. The truth is, there is no truth. Okay? So, madalas tayo, ito yung pananaw ng mga tao ngayon. In fact, even before ito sabihin ito kay Alistair, medyo modern na nga ito. I mean, medyo late na nga ito, Alistair McGrath ito. Before, nauso yung truth is what is true to you. Okay? So, yan ang ating dinidil ngayon. Pag hindi mo alam ito at hindi mo inunawa ito, share ka na share ng gospel at wala kang, hindi ka effective. Tataka ka ngayon, lahat ang kinakausap mo sa mga katrabaho mo, share ka na share, wala nangyayari. And you scratch your head, bakit ang titigas ng puso ng mga tao? Hindi sila matitigas. Iba na yung kanilang pananaw. And so you've got to understand itong mga bagay na ito. Okay? Here's a conversation, galing ito kay Protagoras. Alam ko Protagoras, saka Socrates. Okay? Sabi niya ni Protagoras, truth is relative. It is only a matter of opinion. So sabi ni Socrates, you mean the truth is mere subjective opinion? Sagot ni Protagoras, exactly. What is true for you is true for you, and what is true for me is true for me. Okay? Truth is subjective. Narinig niyo ba yan, mga kaibigan niyo? Socrates, ganito sagot niya, do you really mean that? That my opinion is true by virtue of its being my opinion? Okay, ang ibig mo sabihin, totoo itong, dahil kasi opinion ko to? Sabi ni Protagoras, indeed, I do. So sabi ni Socrates, my opinion is, truth is absolute, not opinion, and that you, Mr. Protagoras, are absolutely in error. Since this is my opinion, you must grant that it is true, according to your philosophy. Okay. You are quite correct, Socrates. In fact, maraming tinatawag na, actually maraming statements sa mga tao na self-defeating or self-contradictory sa philosophy. Okay? For example, okay? Kung sharp ka talaga, magiging mahusay ka sa apologetics kung sharp ka talaga. Before I go there, okay? Pag sinabi ng isang tao na, yeah, okay. Ito, subukan natin examples. I cannot speak a word in English. Sinabi mo na, my wife has never been married. Okay? We cannot know anything about God. Yeah, we cannot really know anything about God. Why is that contradictory? So how can you know that you cannot know anything about God? You just did. Di ba? Oh, pag sinabi ng isang tao na, there is no such thing as truth. You're making a truth statement.
Di ba? Okay, sabihin ng mga ano, problema sa inyo, iniisip nyo, kayo lang ang tama eh. You just contradicted yourself. Kasi habang sinasabi mo yon, you're saying na ikaw lang ang tama. Di ba? So, actually, there are a lot of sa philosophy tawag dyan, self-contradiction. Truth cannot be known with certainty. How can you be certain about it? Di ba? So, ang tawag dito, apologetics, but we'll talk more about that later on. Okay? So, let's just move on sa ano ba nangyari in terms of, this is a short history of Western civilization. Well, let me just restate that, kasi gawa to ng mga Amerikano, so definitely, para sa kanila, Western civilization na pinaka-importante civilization. But, nevertheless, pwede natin sabihin na ito yung history ng pagbabago ng isip ng mga tao. Now, maybe ang nangyari was that nauna ang Western. Kasi sumusunod lang naman tayo sa Asia. Di ba? Kasi yung mga libro nila, pinapadala sa atin. No? Yung mga teacher natin, galing sa kanila. Okay? So kung ano yung nangyayari sa Amerika, actually somebody once said na late lang tayo sa Amerika siguro ng mga ilang taon ba? 60 years or something? Parang ganun. So in other words, kung ano yung nangyayari sa Amerika, wait 60 years, magiging gano'n na rin tayo. Ewan kung gano'n ka-exact yung rate na yun, no? So halimbawa sa Amerika, pwede na yung same-sex marriage. Dito, medyo parang, whoa! Di ba? Pero sabi, 40 years, 60 years from now, will be like that. Okay? Sa Amerika, bawal quote ng Bible o mag-pray sa mga public places. Alam mo ba na mayroong batas na pinapasa ngayon dito sa Pilipinas that prohibits yung pagkakaroon ng mga religious activities sa public, Yeah? Okay, medyo advanced pa pala yun. Okay, alam ko, medyo 40 years pa eh. Okay. So, mga ganon, di ba? Now, sa madaling salita, nangyayari to. Pero anyway, let's talk about what has happened kasi you need to understand 3 periods, okay? Pre-modern, tapos modern, tapos post-modern, okay? And there's a gap of about 60 years doon sa modern saka post-modern. How do we understand this? Itong era na to, okay? Let's try to just imagine something dito, okay? Because I want us to understand kung ano yung parang development. So, from 400, now it could be earlier actually, hindi naman kinakailangan 400. Pero, naitatag basically ang, naging strong ang Christian church sometime around 300 or 400 AD. Okay? Kasi prior to that, mga 200 AD, pinapersecute pa yung Kristiyano. Alam mo yun? Pinapakain pa si Leon, ganon. So, pagdating ng mga 300 AD, mga 316 or something, nung si Constantinople ay supposed to be quote-unquote naging Christian. Okay? Kasi nakakita siya ng simbolo sa langit eh. Cross. Tapos nangusap sa kanya si Lord, by this we shall conquer. Okay, so yun yung history nun eh. Okay? So nag-convert si Constantinople. Constantinople. Tama ba yun? Tama ba ako? Constantine, not Constantinople. Constantine, sorry. Naligot na ako sa history ko. So Constantine, the emperor na supposedly naging Christian, ni-reverse niya yung policy sa empire na pag Kristiyano ka ay papatayin ka. No? Ni-reverse niya yun. Ang nangyari ngayon, nilegalize yung Christianity. So that was 300 something AD. So 300 years after Christ. Okay? So first 200 hanggang siguro late, do you know how to count yung 3rd century, 4th century? Alam niyo ba ibig sabihin? Pag sinabing 3rd century, that's from 200 to 299. Yun yung 3rd century. Ganun ang count nun. Okay? So from 300 hanggang 399, 4th century tawag doon. Okay? Anyway. So, nung 200th century, nung 2nd century hanggang, 3rd century, bawal pa maging Kristiyano. Pero pagpasok ng mga around yung 4th century, 400, pwede na. In fact, lahat ng tao kailangan maging Kristiyano. Kundi, hindi ka na hindi ka na makakagawa ng negosyo. Kailangan maging Kristiyano ka. Kasi yung buong empire, maging Christian eh. Okay? Doon na medyo nag-umpisa na yung mga papa, yan yung mga era. Although papa siguro mga 6th century yun. Pero doon na naging strong ang Christian faith eh.
Dati pinapersecute, pag nagmi-meeting sila, sa catacombs lang sila, sa libingan lang sila. Pero pagkatapos ng 4th century na yun, medyo angat na sila. Kasi, mga pastor, medyo nagisikat na ng mga time na yun. So yun yung era, from that period, 400 hanggang 1600, and you will understand later on, ibig sabihin ng 1600, kasi may kinalaman yan sa printing press. Saka yung Renaissance period, okay, and Scholastic period, anyway. So yung modern era talaga is from 1600 to 1900. Okay? Hindi naman talaga 1960. Mga 19th century, okay, around that time. No? Pagpasok ng 20th century, so 1900 hanggang 1999, okay? At sometime around 1960, sabi nilang mga scholars, doon nag-umpisa yung postmodern thinking. Actually, yun yung time na, Apollo, landed on the moon, tapos, kumbaga mga gano'n, yung television, okay? Mga panahon ng communication, okay? 1960s yun. So hanggang ngayon, postmodern era ang tinatawag dito, okay? Now, how do we understand this? Let's pretend, this is a stage of truth, and let's look for a volunteer dito. Okay? Kailangan natin ng 4 na volunteer. Yeah. Alright, I need 4 volunteers, okay? Okay, 4 na volunteer, 4 na tao. At let's lumapit na kayo rito, medyo gabi na at kailangan na tayo umuwi, okay? 4 na volunteers. Ayan, thank you, okay. Good. Ito kayo, 4. Pusog natin ito. Okay. Kunyari ito yung stage of truth. In other words, itong stage na to, ito yung usapan tungkol sa katotohanan. Alright, good. Okay, yan. So, lahat kayo sa back kayo. Back kayo, yan. Likod. Alright? Dito ka. Sige, tabi kayo. Ba, 3 babae, 1 lalaki. Okay. Can I borrow your Bible, please? Okay. So, this man here, si Dan, okay, represents the Bible. Okay? So, Bible siya. Okay? This one represents tradition. Okay? In other words, the church. Tradition. Okay? This one represents reason. Okay? Reason ito. Okay? Logic. Okay? This one represents feelings and experiences. Okay? Feelings and experiences to. Okay? Okay. Now, here's the thing. Nung mga, first few centuries of Christianity, okay, the Bible was, of course, prominent. Okay? Prominent ang Bible. No? Siyempre, pagpasok ng umpisa na tayo sa mga 400 years, of course, the Bible was prominent. Pero at the same time, siyempre, habang nagmamatayan na yung mga apostles, okay, at sumunod na yung mga susunod na mga disciples ng mga apostles, pagkatapos nagkamatayan na rin yun, yung tinatawag na church fathers. So, nasa 3rd century na tayo, sa pang-ilang generation na yung mga mananampalataya. Okay? Pagdating na ika-4 na generation ng mga mananampalataya, medyo ang mga tao ngayon, medyo hindi na tayo, parang sabihin natin, hindi katulad ng mga panahon ng church fathers, kasi isang generation lang ang lumipas. So, parang alam pa nila kung ano sinabi ni Paul. Kasi, kumbaga, disciple ako ni Paul, Itinay niyo yun? Disciple ako ni Peter, no? So sila Papia, si mga gano'n, yung mga tao na nauna, medyo pag may konting misunderstanding, dali lang yun, dali lang solving nyo. Kasi, ang lapit pa ng mga tao doon sa original na era. However, nung tumatagal na yung panahon, medyo tumadami na yung Kristiyano, medyo sari-sari na yung mga nagiging mga pananaw ng mga tao na parang naiiba-iba na yung usapan. Okay? Halimbawa, dumating anong century yun, dumating si Arius. Sabi ni Arius, nung binabasa niya yung the only begotten Son. Sabi ni Arius, teka muna, baka ang ibig sabihin nun si Jesus ay may umpisa. Bigatin Di ba? Pag sinabing bigatin, hindi yung mabigat ka, yung overweight ka. Ibig sabihin ng bigatin, parang pagkaintindi natin, di ba? Pag pinanganak ka, bigatin yun. So, di ba? Alam mo, sino sa inyo ang naniniwala kayo na hindi pa kayo nag-exist bago kayo pinanganak? Talaga nag-exist na kayo bago kayo pinanganak? Okay, hindi, di ba? Kasi logic yun, di ba? So, basically, nung bigatin, sabi ni Arius, bigatin, so ibig sabihin si Jesus may umpisa, hindi siya katulad ng God the Father.
Sabi ni Athanasius, hindi ganun yan, mali yan. Kasi si Jesus is eternally begotten. Ibig sabihin, in terms of yung relationship niya with God the Father, lagi siyang begotten Son. Pero wala kinalaman niya sa origin niya. So si Athanasius at si Arius naglaban-laban, nag-call ngayon ng council. Maraming councils Tradition. Call ng council. At sinabi ni Athanasius, ganito, ganyan, blah, blah, blah. So nakinig lahat ng mga pastor, lahat. Finally, dinecide, mali si Arius. So nagkaroon sila ng Council of Nicaea. Kung saan dineclare nila na si Jesus is eternally begotten Son of God. So nanalo ang tradition. Okay? So ang mga tao ngayon parang sabi na, ganun pala yun. Okay? So every time may problem, dating si tradition at lagi siya yung lagi nagde-define ng katotohanan kasi more or less karamihan sa church nung mga panahon na yon medyo pa sila parang alam pa nila talaga yung mga original na sinasabi. Kaya lang dumating yung point mga around mga 12th century si tradition kasi umaasenso si tradition di ba? Lahat ng mga debate sa church si tradition ang sumasagot Okay? Yung mga tao, hindi naman masyado nagbabasa. Nung medieval period. Okay? Kasi nung medieval period, kumbaga, parang mga tao, wala namang hawak na scripture, saka illiterate. Illiterate sila. Ang mga runong lang magbasa yung mga scholars. Kaya meron scholastic period Okay? So yung mga pare at mga obispo na nagbabasa ng Latin Bible, sila lang talaga, so sila lang magsasabi, ito ang tama. Hanggang sa dumating yung era ng mga around 12, ganyan, sabi niya, ayon sa Bible, ayon sa paniniwala namin, si Mary at si Jesus ay equal. Okay? Ayon sa paniniwala namin, ganito, kinakailangan magbigay ka ng indulgence para mabawasan yung taon mo sa purgatory. Okay? So si tradition was now claiming, greater right than the Bible. Okay? And so, nung pagtagal-tagal, nung panahon ng Renaissance, nung na-discover nila yung mga manuscripts at ganyan-ganyan, alright, what happened was that, mga tao like sila Luther and people, they said, teka muna, sandali lang, mali na yung sinasabi Mali na yung sinasabi nito, okay? So, sabi nila, hindi tamang ganyan yan. So, dapat ang Bible, dapat mas priority. Hindi naman natin sinasabi masama yung tradition, pero dapat ang Bible ang mas nauuna. And so sabi ng Catholic Church, Catholic by that time, medyo Catholic Church na, mga 12 years, sabi niya, hindi pwede, gusto mo mamatay? Kami nagde-define kung ano ang totoo. Okay? Tama, Bible ang basihan, pero kami magsasabi kung ano sinasabi ng Bible. Okay? So, ngayon, dahil kontrolado ng Catholic Church ang lahat ng mga empires, lahat ng mga iba-ibang kaharian, sabi niya, patayin lahat ng mga nagpo-protest. Ang tawag doon sa Protestants. Nagpo-protest sila Sabi nila, di dapat Bible. Dapat hindi tradition. Okay? Sabi nung mas nakakarami, which is the Catholic Church, patayin lahat na nagpo-protest. Kami dapat ang mauna. Okay? So, nagtago lahat ng mga Protestants, pinagpapatay lahat, nagtago sa Germany, lahat-lahat. So, ang nangyari, ang pinakamalakas na empire noon was the Spanish, empire, hawak nila lahat ng dagat, Okay? So, sila yung tapos yung mga Protestante, kanya-kanyang mga taguan na pinagpapatay, okay? So ngayon, itong tradition na to, okay? They started, what do you call this, parang sending out missionaries. At isa sa mga pinadala nila, sila Magellan, pumunta ng Pilipinas. So, sabi nila sa mga Pilipino, nakita nila mga Indo, mga Indio, hindi naman nagbabasa ng Bible yan. Sabi nila, okay, kami ang dapat sundin, okay? Kung hindi, kasama nung tradition ng church, kasama nila yung mga sundalong Spaniards. So, walang magawa yung mga kasi di panalan sila lapu-lapu, mga itak lang sila, di ba? Wala sila magawa. So, tradition prevailed. Okay? Pero in some countries, tradition weakened and the Bible remains strong. Okay? And then comes the era, or scientific era, the modern era. Okay?
Kung saan, na-discover nila, dahil pala God created the earth. By the way, ang science nanggaling sa Christianity. Ang mga scientists galing sa Christians. Kasi naniniwala ang Christians na ang mundo ay may order. So, si Reason, nakita niya na sabi niya, well, ito medyo nawawala na ng kasi ito pinipilit nito na ang earth ang center ng universe. Na yung sun umiikot lang sa earth. Yung mga scientists sabi nila, parang masyado yatang wala nang di na uso yan. So, itong Reason, science, si experience ako si Phyllis na dula sa likod. Okay. Wala masyado. So, by the way, si tradition medyo nawawala ng kredibilidad kasi kung ano yung mga sinasabi. Sinasabi lang nila, ito ang katotohanan, okay? Ang Earth, okay, ay sentro ng solar system, tapos yung sun umiikot. Dahil kami ang nagsabi, kami ang dapat paniwalaan, sila lahat ang may hawak ng university. Okay? So, si Reason, okay, patuloy na nakaka-discover ng Namin ko, habang umaasen si Reason, marami na di-discover si Reason. Marami na-discover to science, stars, medicine. Grabe. Tapos habang tinitingnan niya ito, siyempre wala nang kakwento-kwento ito. Dahil sila sabi, umiikot daw yung sun sa, alam naman lahat ng tao dito to yun, di ba? Tapos sila Galileo, nakaka-discover ng mga gravity, o sari-sari. Lalo na ito, nawala na ito. Parang, alam mo, maganda itong Bible na to, pero sa totoo lang, medyo, parang puro storya lang to eh. Adam and Eve, nako, teka sandali. Si science parang, hindi. Discover namin ang tao galing sa unggoy. Okay? So, sino mo makikialam sa Bible na to? So after a while, habang nag-move tayo sa period ng, tawag dito, ng modern era, unti-unti, the Bible probably is not so important anymore. Labas ka na. Hindi na masyado yan. Huwag na natin masyado pag-usapan yan. Okay? At si Reason, okay, tradition pala, parang medyo hindi na rin nagiging useful. Kasi kung ano pa rin yung sinasabi, parang, di ba, parang masyadong puro incense, gano'n. So, yung mga tao, sabi nila, hindi, Reason, magaling ang Reason. Doon ang natin, pag-asa natin. So, tradition, muwi ka na. Wala nang masyadong, asenso. Okay? So, ito ito ngayon si Reason, si Science. Okay? During the modern period, si science yan, dami niya na-discover, dami niya And then pagpasok ng 20th century, karoon ng dalawang matitinding gera. At yung science, ang pinagmula ng atomic bomb. At distraction ng tao. So people began to, dun sa stage of truth nito, people began to question. Meron pa may bibigay ang science? And then, science, materialism, lahat-lahat. Parang, di ba, na wala na, naging impersonalized na parang wala nang silbi. So after a while, people began to see that science cannot really help. And science slowly faded away. Feelings and experience. Wala na akong believe sa science. Wala man na itulong yan. Wala na akong believe sa Bible kasi puro naman story yan. Wala na rin akong believe sa tradition kasi ang church outdated. I will just believe what I want to believe. Postmodernism. Okay. Thank you. I want you to understand ano nangyari. Okay? So, there was a transition period. And people began more and more, nagfo-focus sila sa individual. Kasi hindi mo naman pagkatiwalaan ng science and reason, kasi wala eh. Ang ending, sinisira ang mundo, di ba? Parang minawasak ang mundo, mga tao. Science is no longer reliable. Cannot give the kind of promises dati na pinapromise ng science. Okay? Church, wala na. Puro institutionalism. Wala na yan, outdated. Biro mo, sabihin nila na merong sin. Hindi, wala namang sin. Everybody's good. Yeah? Tapos yung tradition, lalo-lalo na, nako, mga pare, mga pastor, puro pera lang yan. Reject. So what was left sa stage of truth?
simply just the personal opinion ng tao. Subjectivism, relativism, lahat ng mga philosophies. Okay? So sometime in the 1960s, of course, developed na ang technology and everything. So, palit na ng palit yung mundo. Meaning to say, na-expose na ngayon ng mga tao sa mga bagay-bagay na dati, hindi mo malalaman. I mean, ngayon, isang bukas mo lang ng TV, alam mo kung ano nangyari sa boss niya. Turn on mo lang yung internet mo, alam mo na kung ano sinasabi ng mga Muslims. You know, it's a small world. Di ba? Dati siguro pwede ka mabuhay hanggang mamatay ka na ang alam mo lang, yung kultura mo lang. Yung lipunan mo lang. Pero ngayon, hindi na. So ano nangyari dyan? Naging broad ang pananaw ng mga tao. So nung naging broad ang pananaw ng mga tao, suddenly, yung mga sinasabi natin na Jesus Christ is the way, the truth, and the life, parang, napaka-naive naman yan. Paano yung mga tao na hindi pa nakakapakinig, Paano ba sa CNN nyo? Mabait pa nga yung mga tao nyo kasi sa inyo eh. And on it goes. The argument. So because of the influx of technology and communication and everything, now people are no longer parang tolerant of absolute truth. Ngayon, ang pananaw ngayon is, basically, exactly the opposite. Ang pinakasusi ngayon talaga is tolerance. Pag wala kang tolerance sa kapwa mo na, ibig sabihin, ano ka? Fundamentalist. Yan ang tawag sa'yo. Okay? So, yung modern generation, okay, right now, sabi nila is about 50% ng population ng mundo. Ito yung mga before the war or during the war, mga pre-boomers saka boomers. Boomers actually, mga category sa Amerika yan. Hindi natin alam. Yes? Okay, palitan nyo na lang. It's, I think it's 43%, not 53%. Sorry, mali yan. Obviously, kung 53 saka 57 is 110. Okay, so mali yung PowerPoint. Thanks for pointing out, mathematician. Okay. Pre-boomers and boomers, okay, ito yung mga category sa Amerika. Ito, ang tinutukoy nito yung mga nabuhay mga panahon ng bago maggera at gera. Which of course, karamihan, unti-unti nang nawawala. Sa panahon natin ngayon, di ba? Mga veterans na yan, namamaalam na yan. Okay? So, yung postmodern era ay yung tinatawag na busters and bridgers. Again, Amerikano yan, pero basically, yung Gen X? Yan yung mga, edad yan. So, pinanganak yan, kasi ako, boomer ako. So, yung mga pinanganak ng mga 70s, 80s would be busters, Gen X, okay? Pinanganak ng mga 90s, ganyan, is called bridgers, Gen Y. Okay? So, mga category sa Amerika. Pero anyway, basically, ang point niyan is that mas maraming tao ngayon, actually, are postmodern, at parami ng parami, dahil sa eskwelahan, yun ang tinuturong pananaw. If you're studying today sa kahit anong eskwelahan, ang tinuturo ngayon na philosophy is basically relativism or subjectivism. Okay? Pati mga theology class ngayon, lahat. Basically, sinasabi nila, tinuturo nila sa mga bata, kailangan respetuhin natin. Especially after 9/11. Pagkatapos ng 9/11 na pinasabog yung dalawang Twin Towers, bagamat for a while, medyo naging conscious sa mga tao na mayroong kasamaan sa mundo. Pero after a while, bumalik na ulit sila sa dating pananaw na, kailangan magrespetuhan na tayo, di ba? Kaya yung kanta na, bumalik yung kanta ni John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Ano yun? As early as that, nandun yung pananaw ng ng parang skepticism, relativism. Sabihin ng religion, kadalasan pinagmumula ng away. So, takalin na natin religion. Kung ano yung paniwala mo na, okay na yun. Huwag na tayo mag-evangelize. Ang tawag nga nila sa evangelism ngayon, proselyte. Proselyte ka. Okay? Proselyte. Proselyte means you are converting somebody to your religious belief. So sa Singapore ngayon, which is a postmodern society, okay lang na magkaroon ka ng religion, huwag ka lang mag-evangelize. Huwag ka lang magkukumbinsi ng ibang tao to believe. Yan. Okay. Now, here's the comparison dito. Modernism is intellectual, talagang more, nung panahon ng modernism, so panahon niya ng
era ng 20th century. Yun ang modernism 20th century. Okay? So, hanggang mga 90s yan. Basically, use of the mind, intellect, tapos reason, okay? Reason ang dominant yan. Optimism, kaya natin gamutin kahit anong sakit, kaya natin solve ang problema ng mundong ito through science. Okay? We can bring about, a new earth sa magitan ng science. Kasi for a while talaga, sari-sari mga na-invento nung araw di ba? Okay? Tapos, there's hope for the future. Naalala ko yung mga ng araw, yung mga drawing na mga di ba? Futuristic, di ba? Ganun daw mangyayari. Okay? Objectivism, yung pananaw na sinasabi natin kanina, parang naniniwala ang modern mind na may mga bagay na talagang totoo yan, ganito yan, regardless kung anong pananaw ng mga tao. Exclusivism, meaning to say na parang, merong mga taong nakakaalam versus hindi nakakaalam. Kaya may tinatawag na third world, first world. Okay? First world, sila yung nakakaalam. Third world, susunod lang. Di ba? Tapos, science method, scientific method, anything na scientific, parang tama na agad. Pag sinabi ng isa na, this is scientifically proven. Ibig sabihin, tama ito. Okay? And then, man is evolving. Basically, ang tao patuloy na tumatalino. Ano ang postmodern ngayon? Ano yung panahon natin ngayon? Okay? Anti-intellectual. Panahon natin ngayon. Umabalik tayo sa period na parang, ayoko nang pinag-iisipan pa yung basta ito, feelings ko to Masaya ako ngayon, Ba't ka ba naging Christian? Masaya ako dito Anti-intellectual, ayaw na mag-isip. Ayaw mag-enroll sa intro to theology. Kasi kontento na ako, happy na ako kay Jesus. Okay? Feeling, okay? Basta ako, masaya ako. Gusto ko sa RLCC. Bakit? Ang saya-saya. Di ba? Paano kung malungkot? Mukhang wala rin yun. Lagi masaya, okay? Pessimism. So, nandun na yung parang feeling mo. Marami nagpapakamatay na postmodern. In fact, sa Singapore, namin nagsusuicide. Because parang hopeless Hopeless. So, merong despair. Okay? Lalo na pag nawala ka ng pera, kasi nandun nakatouch yung worth mo sa pera. Ang dami mga Christian families ngayon nasisira dahil sa pera. Yung nawawala ng pera, kukulang ng pera, ina-abandon yung faith. Kasi to begin with, yung faith nila hindi nakabase sa katotohanan, nakabase lang sa kadalasan experience, okay, relationship. Christian lang sila kasi masaya. Christian lang sila kasi nandun yung friends nila. Wala ng pera. Pag wala ka ng pera, anong gagawin mo? Right? So, subjectivism, pumapasok na. Ito na yung paniniwala ko, relativism, kanya-kanya lang tayo dyan. Pluralism, sige, okay na lahat yan. Sama-sama tayo, lahat yan. Tapos, distrust in science. Okay? Kaya ngayon, umaasenso ulit ang herbal life. Di ba? Pag sinabi ng doktor, pero mga tao ngayon, gusto na nila ngayon yung mga unscientific mga ways, Mabalik na sila noon. So, gano'n, di ba? Okay? Tapos, man is devolving. Ibig sabihin, feeling ng mga postmodern ng tao, palala na ng palala. This is the kind of world na ating kinalalagyan. Okay? Ito yung world na kinalalagyan natin. I don't know if you were watching Star Trek nung araw. Baka hindi kayo makarelate dito. Kasi doon sa Star Trek, may dalawang karakter dyan Okay? Si Mr. Spock, saka si Mr. Data. Or si Data tawag. Okay? Actually, oldies na yun. So, 80s na yun. Diba? Yung Star Trek. Sino nakaabutan yung Star Trek? Ha? Nakabutan nyo ba? Okay, mukhang wala. Okay, di bale, anyway. Si Spock, Mr. Spock. Ito yung may mahabang tenga gano'n. Spock is always logical and objective, never acts upon feeling. Actually, ang role niya doon sa Star Trek, may mga modern Star Trek, di ba? May modern Star Trek, no? Ang role ni Mr. Spock sa kanyang lahi nila, parang yung lahi nila, yung kultura nila, walang feelings, lahat lang logical, di ba? Okay? Tapos, feelings, walang logic yan. So, physical laws simply comes
cannot be ignored pala, sorry. Existence cannot be without them. Ito naman, basahin ko. Ano ba yan? Pain. Ano yung sunod? Think of the mind can be controlled, okay? Mind control, okay? So, mga logical people, para si Mr. Spock yan. Yan ang idol ng modern period eh. Talino, logic, science, okay? Now, sa postmodern, ang ideal man, okay, ay medyo hindi na ganun na pananaw. Si Data na is the perfect modern man kasi si Data wants to be human, ayaw niya maging scientific, ayaw niya na puro logic, okay? Alam mo palabas yung dati yung robot siya na gusto niya maging tao. Yung nag-evolve siya after si Robin Williams, ha? Anong palabas yun? Ha? Bicentennial Man? Okay. That's a postmodern di ba? Si Bicentennial. Oh. Hey. Si Bicentennial Man. Okay. Okay. Another way of looking at this, is yung pananaw na pre-modern, nung araw. There's balls and there's strikes and I call them as they are. Baseball ito, baseball. Para pag sinabi na, pwede natin i-apply sa, kunyari, ang pre-modern ganito. Ito ay ballpen. Bakit? Kasi sinabi ko ballpen eh. Basta pag sinabi ko ballpen niya. Okay? Kung ayaw mo, parusahan kita. Modern period naman, eraser to, kanya-kanya, there's balls, there's strikes, and I call them as I see them. Okay, so, eraser, salamin, okay. Postmodern, they ain't nothing till I call them. Okay? In other words, balik ulit tayo dito. Lapis to. Bakit? Yun ang dating sa akin eh. Yun ang feeling ko dito eh. Okay? Pag tinignan ko ito, mukha tong lapis. Pag sinabi nila, hindi, eraser yan. Kanya-kanya tayong pananaw. Okay? Kung tingin mo, eraser yan. Okay? So, basahin natin yung sulat ni Charles Colson. Who has the microphone? Okay? Sige, nabasa nga. In postmodernism, there is no objective, universal truth. There is only the perspective of the group. In postmodernism, all viewpoints, all lifestyles, all beliefs and behaviors are regarded as equal valid. Tolerance has become so important that no exception is tolerated. All right. Tolerance has become so important. So malalaman mo ngayon na nasa postmodern period tayo kasi every time we talk about Christ sa mga tao, ang sasabihin nila sa'yo, well, pananaw mo naman yan eh. Kung ano paniniwala mo. Respetuhan na lang tayo. Yung sasabihin ng family members mo, sasabihin ng mga classmates mo. Na huwag mo sabihin sa kanila, napaka-postmodern ninyo. But please understand. In other words, ngayon, pag mag-i-evangelize ka, you cannot assume na lahat ng tao naniniwala na mayroong truth. In fact, that's most likely where you have to start. Hindi ka dapat mag-umpisa sa Bible. You have to start with the conversation na may kinalaman sa meron bang truth or wala. So usually, pag ako may kausap akong postmodern na tao, although hindi ko siya tatawagin postmodern, kasi once marinig ko yung sagot na, alam mo, Pastor, kanya-kanya lang tayong paniniwala eh. Pag narinig ko yun, alam ko, postmodern yung kausap ko. Okay? So ano gagawin ko? Immediately set aside ko yung Bible ko. I will not use my Bible. Why? Kasi it's pointless. Pag nilabas ko yung Bible ko sa ganung usapan, iikot lang kami. Naintindihan mo yun? So, walang Bible. Instead, mag-uusap lang kami and say, let's talk about this. Meron bang truth o wala? Okay? And so, doon ko malalaman kung anong klaseng postmodern siya. Skeptic ba siya? Relativist? Okay? And then I need to settle that kasi kailangan madala ko siya doon sa objectivism. Kailangan mapunta kami sa objectivism eh. Kailangan ma-convince ko siya na mas tenable yung objective o absolutism kind of philosophy. Okay? So remember, pag nag-share ka ng faith, lalo sa panahon natin ngayon, huwag mo isipin na puro Bible lang yan. Most likely, hindi kayo Bible mag-umpisa. Amen? Umpisa kayo sa epistemology. Yeah.
Well, meron ba katotohanan o wala? Hindi, ibig ko sabihin, pag nag-uusap kami tungkol sa Panginoon, hindi ko kasi alam kung saan ka nakatayo. Pag ikaw hindi naman postmodern, nag-quote ako ng Bible sa iyo, maniniwala ka agad kasi Bible yung sinabi ko Ibig sabihin, nandun ka pa sa pananaw o prinsipyo, kasi posible naman yan, bagamat bata ka pa, pero ang prinsipyo mo pa rin, parang medyo modern, or maybe pre-modern, ang view mo. Sabihin, pag kinote ko yung Bible, naniniwala ka kasi kinote ko yung Bible Nire-respeto mo. Pag ganun ang kausap ko, wala akong problema. John 3:16 lang yan, o Romans 6:2 yan. Di ba? Dali lang mag-quote ng scripture Pero pag kausap ko, postmodern, kailangan medyo hinay-hinay muna ako. Tatabi ko muna yung Bible ko at mag-uusap muna tayo. Ikaw ba naniniwala ka na may katotohanan o wala? So, doon na iikot ang usapan namin. Kasi pag sinabi niya na naniniwala ako na may katotohanan Okay? So, ang ibig mo ba sabihin ano ibig mo sabihin doon na may katotohanan? May katotohanan sa iyo, may katotohanan sa akin, pero kahit magkaiba tayo, okay lang? Minsan, kailangan tulungan mo yung isang tao para ma-verbalize yung pananaw niya Kasi hindi naman nila alam to Hindi naman nasasabihin sa iyo na, Dan, nga pala, postmodern ako Hindi nila alam yan. Naiintindihan mo yun? Ikaw ngayon, alam mo na yan. Kasi nag-aaral ka Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyo sasabihin sa mga tao, pag may kausap kayo, lalo na magulang ninyo. Ha? Ako sabihin, Ma, you're so postmodern. Naku, baka sa kaabuti nun. Huwag ka magsasalita ng gano'n. Instead, ang goal mo, pag may kausap kang postmodern, is kailangan, somehow, ma-persuade mo siya na yung paniniwala na meron talagang katotohanan ay mas maganda kaysa sa paniniwalang walang katotohanan. Yun ang goal mo talaga. Hindi mo goal na i-convert siya sa Christian faith. Ang goal mo lang is makumbinsi siya na yung paniniwalang may katotohanan is far more tenable and useful kaysa dun sa walang katotohanan. And life itself will testify to that. Di ba? I mean, pag sinabi ko sa halimbawa, nandito ba ako o wala? Di ba? Ano pa talaga yung totoo? Nandito ako, wala ako dito. Yeah? We can talk about later on apologetics, pero ibig sabihin, for example, may kausap ako one time, sabi, hindi, kanya-kanya tayong paniniwala. Ito sabi ko sa kanya, well, if that is the case, let me ask you a question. Masama ba yung ginawa ni Hitler o hindi? Masama. Gulat ako Pag sinabi mo masama, ibig sabihin, may tama at mali. Okay? Pag sinabi mong kanya-kanya tayong paniniwala, then wala ka ng karapatan husgahan si Hitler. Gets mo yun? Kasi, anong karapatan mo na sabihin na masama yung ginawa ni Hitler? Kung naniniwala ikaw na walang katotohanan. Okay, naniniwala ka na kanya-kanya lang tayong paniniwala. Yun yung weakness ng view na yun Pag ako postmodern ako, tapos in-apply ko sa lahat ng bagay, unang-una, di ba? Wala ka nang pwedeng basihan ng tama at mali doon. Kasi pag sinabi mo ng isang tao ay mali, nagje-judge ka na So hindi na po pwede. Kasi ang pinaka-value ng postmodern, don't judge Di ba? Don't judge. Alam mo, homosexuals, ano sabihin nila? Don't judge. Kasi kanya-kanya naman tayo ng sexual orientation Di ba? So sabihin mo, okay, sige, pwede ko bang patayin yung mga homosexuals? Bakit? Yun ang paniniwala ko Gusto ko patayin lahat yung homosexuals Di ba? So sabihin, hindi masama yun so merong masama. May tama, may masama. So who judges it? Sino nagja-judge na masama ako sa pagpatay ko ng mga homosexuals? And why do you decide na okay yung homosexuals? Who decides? Gets yun? Yung point yun? That's called philosophy. Apologetics yan Wala naman tayo sa topic na yun, pero sinasabi ko lang, no offense sa wala akong sinasabing But I'm just saying, ganun yung way to do apologetics So ngayon, nandito tayo sa Intro to Theology, Prolegomena. Pinag-uusapan natin ng epistemology. Sabihin mo nga sa katabi mo, epistemology. Meron ka nang alam sa philosophy,
Epistemology, okay? So, we're just starting dito. Huwag kayo mag-alala. Some of you are... Dan, okay ka lang? Dan? Ayos lang? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Ha? Okay. So again, warning ko lang sa inyo. Pagkatapos itong klase na to, pag-uwi nyo sa bahay, alam mo kayo, problema sa inyo, yung epistemology nyo are in error. Puro kayo postmodern, skeptics, and relativists. Okay? So, baka hindi ka na makalabas ulit at hindi ka na mapunta sa church. Okay? Ano ba pinagtuturo sa inyo sa RCC? Okay. So, at least keep it to yourself. Now you understand. Ito yung mundong kinagagalawan natin. Amen? Alright? Does that help you? Nakatulong ba sa inyo to? So, I'll close now in prayer for this. Kasi after this is we're going to have discussion groups. So, I'll close in prayer. And then, we'll take a break. Meron yata siguro tayo mga pwedeng, ewan ko, meron tayong nakabukas pa, hindi yata. Sinarada yung Swanis cakes. Okay. Nandito Mrs. Swanee, pero sarado yung Swanis cakes. So anyway, so let's close in prayer and let's just thank the Lord sa pinag-usapan natin today. Father, maraming salamat po Panginoon. And yes Lord, we realize na itong mundong kinagagalawan namin has changed and hindi na ganun kasimple, Lord God. We can no longer just simply assume na when we are sharing Christ na yung mga taong kausap namin shares the same worldview as us. Hindi na namin pwedeng i-assume na lahat ng tao naniniwala na mayroong absolute truth. Bagkus na-realize namin, Panginoon, na marami na mga tao ngayon, they think na ang pinaka-importante sa lahat ay i-tolerate na lang lahat ng klaseng pananaw para magkaroon ng kapayapaan. Father, help us to understand para sa gano'n maging more effective kami in talking about Jesus, our Lord and Savior, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. This we pray in Jesus' name. Amen.